Sa isang malawak na kwarto sa itaas na palapag ng San Martin General Hospital, tahimik na bumubuo ng tunog ang monitor ng life support. Ang makinang bumibilang ng tibok ng puso ay tila musika ng katahimikan. Doon, nakahiga si Leonardo San Pedro, isang taong kilala sa larangan ng negosyo, isang milyonaryong kilalang malamig, mapag-isa at kinatatakutan sa corporate world. Ngunit sa sandaling iyon, siya ay isang pasyente. Walang kilos, walang imik, tila ba tulog na malalim, pero gising ang kanyang diwa. Leonardo San Pedro, 47 years old, internal injuries, multiple fractures, stable but unresponsive. Bulong ng nurse na bagong duty habang ina-update ang chart. Isa ito sa mga paboritong eksena ni Leonardo tuwing gabi, marinig ang mga datos ng sarili niyang katawan. Alam niya na kahit hindi siya gumagalaw, hawak pa rin niya ang kontrol sa paligid sa kakaibang paraang hindi batid ng iba. Samantala, sa kabilang panig ng ospital, sa maliit na pantry, umiinom ng kape si Nurse Daniela Ramos. Isa siyang simpleng babae na may mahaba't maayos na nakapusod na buhok. Laging malinis ang uniforme at tahimik kung kumilos. Hindi siya kilala sa tsismisan ni hindi siya sumasama sa mga lakad ng mga kasamahan. Isa lamang siyang nurse, pero para sa ilang piling pasyente, siya ang naging kanlungan sa gitna ng dilim. Daniela, ikaw ang naka-assign kay San Pedro ngayong gabi, ha? Abiso ni Head Nurse Aling Tess. Huwag mo na lang pansinin na parang VIP siya. Nurse ka, hindi tagahanga. Gawin mo trabaho mo. Tumango lang si Daniela at tahimik na lumakad patungo sa silid 302. Hindi niya alam na sa pagpasok niyang iyon ay mababago ang takbo ng dalawang buhay. Pagbukas niya ng pinto, sinalubong siya ng lamig ng aircon at ang walang kibo pero presensyang preskong aura ng lalaking nakahiga sa kama. Magandang gabi po, Sir Leonardo. Mahina niyang bati habang inaayos ang IV bag. Ako po si Nurse Daniela. Ako po ang magbabantay sa inyo ngayong gabi. Narinig ito ni Leonardo, malinaw, buo, at sa unang pagkakataon sa loob ng 3 araw ng pagpapanggap, parang may kakaibang init na tumagos sa katahimikan ng kanyang isip. Ang boses ng nurse ay hindi katulad ng iba. Wala itong panghuhusga, walang takot, at higit sa lahat may paggalang. Makalipas ang ilang minuto, habang nililinis ni Daniela ang paligid at kinakausap ang isa pang pasyente sa katabing kwarto, bumalik siya at naupo sandali sa tabi ni Leonardo. Hindi ko alam kung naririnig mo ako, aniya, habang naglalagay ng basang bimpo sa noo ng pasyente. Pero minsan, mas madaling kausapin ang mga taong alam mong hindi sasagot. Tahimik. Ngunit sa loob-loob ni Leonardo, gumalaw ang isang bahagi ng kanyang puso na matagal nang nakasarado. Ilang araw na ang lumipas. Gabi-gabi ay si Daniela ang naka-duty. Bawat gabi, pareho ang ritual. Check ng BP, palit ng IV, ayos ng kumot, bulong ng magandang gabi. Ngunit sa ika-5 gabi, tila may pagbabago. Alam mo, sir, sabi ni Daniela habang pinapalitan ang takip ng oxygen mask. Sana kahit tulog ka, maramdaman mong may nag-aalaga sa'yo. Hindi kita kilala ng personal, pero hindi mo ba napapansin? Kapag mayaman ka, parang laging may gusto ang tao sa'yo. Pero kapag mahirap ka tulad ko, kailangan mong doblehin ang sipag para mapansin. Napatingin si Leonardo sa dilim, sa kanyang isip. Sa totoo lang, ganun din ang pakiramdam niya. Hindi dahil mahirap siya, kundi dahil kahit mayaman siya, walang totoo sa paligid niya. Lahat may kapalit, lahat may presyo. Yung kapatid ko, graduating na ng nursing. 2 na kaming nurse sa pamilya. Pero hindi ko siya mapag-aral kung hindi ako mag-overtime araw-araw. Ang nanay ko naman, may rayuma. Wala nang ibang inaasahan kundi ako. Kaya minsan, hinihiling ko na lang sana kahit isang gabi, may makinig sa kwento ko kahit hindi ako nagsasalita. Parang suntok sa sikmura ni Leonardo ang narinig. Hindi niya inaasahan na ang nurse na ito, na tahimik at walang arte, ay may bitbit na mundo ng sakripisyo na hindi niya kailanman naranasan. Noong mga nakaraang taon,
Ang mga babaeng lumapit sa kanya ay puro larawan ng karangyaan, interes at kasinungalingan. Ang mga tauhan niya ay takot sa kanya. Ang mga kamag-anak niya ay puro panlilin lang. Pero ngayong gabi, isang di kilalang babae ang nagbukas ng puso sa kanya sa isang silid na puno ng katahimikan. Siguro sir, dagdag ni Daniela habang pinapahid ang pisngi ng pasyente, kahit hindi ka magising, gusto ko lang maramdaman mong may tao pa ring hindi sumusuko para sa kapwa niya. Hindi man kita kilala, pero gusto kong gumaling ka. Kasi sa bawat pasyente na gumagaling, may panibagong pag-asang nabubuo. Tumayo si Daniela, inayos ang upuan at pinalitan ang ilaw ng dim. Good night, Sir Leonardo. Bukas ulit. Nang magsara ang pinto, naiwan si Leonardo sa kadiliman. Ngunit sa loob ng isip niya, tila may liwanag na unti-unting sumisilip. Hindi pa ito pagmamahal, hindi pa ito pagtitiwala. Pero ito ay simula ng paglalakbay ng isang pusong sanay sa pagkukubli, papunta sa isang mundong handang makinig kahit walang sagot. At sa kanyang kaloob-looban, isang tanong ang unti-unting bumubuo. Sino ka ba talaga, Nurse Daniela? Noon, kontento itong nakikisalo sa yaman, pero nitong huli, tila may pinaplano itong mas malala. Bago pa man ang aksidente, may mga senyales na si Leonardo. Nahack ang ilang account ng kumpanya, ilang opisyal ang biglang nagbitiw, at ilang mga kontrata ay misteryosong natigil. Hanggang isang gabi, habang pauwi siya mula sa isang confidential board meeting, isang SUV ang sumalubong sa kanyang kotse sa isang madilim na underpass. Mabilis, biglaan, walang babala. Sa isang iglap, sumalpok ang sasakyan niya at tumilapon ang katawan niya sa kalsada. Pagdating sa ospital, siya ay walang malay sa loob ng mahigit 24 na oras. Sa loob ng kwarto 302, patuloy ang katahimikan sa bawat sandaling lumilipas. Ilang araw na rin ang lumipas simula nang simulan ni Leonardo ang kanyang pagpapanggap. Sa labas ng ospital, nagkakagulo na ang mundo ng negosyo. Pero sa loob ng kwartong iyon, nagtatago siya mula sa kasinungalingan at kasakiman ng mga taong minsan niyang tinawag na pamilya. Si Leonardo San Pedro ay hindi karaniwang milyonaryo. Anak siya ng isang kilalang industrialist na lumaki sa mundo ng mga transaksyon, merger at betrayal. Sa edad na 30, nakuha niya ang kapangyarihan sa kumpanya mula sa kanyang ama. Ngunit binayaran niya ito ng kapalit ng pagkasira ng personal na relasyon. Ang kanyang half-brother na si Cyrus, anak sa labas ng kanilang ama, ay tila mas agresibo ngayon. Ngunit sa kabutihang palad o malas, depende sa pananaw, nagkamalay siya habang may nakapaligid sa kanyang mga tao, mga tauhan ng kumpanya at ang mismong si Cyrus. Baka kailangan na nating i-transfer ang paghawak ng executive control, bulong ni Cyrus sa doktor habang inaakalang tulog pa si Leonardo. Matagal na ring pagod ang kapatid ko. Kailangang may magpatuloy. Mula sa sandaling iyon, nagdesisyon si Leonardo na manatiling tahimik. Hindi siya nagsalita, hindi siya gumalaw. Sa halip, pinili niyang pakinggan ang mga boses na araniwan ay hindi niya naririnig. Ang totoo, sa mga sumunod na araw, habang nagpapanggap siya na comatose, inobserbahan niya ang bawat tao sa paligid. Ang ilang nurse na akala'y walang malay siya ay nagkukwento ng kani-kanilang buhay. Ang mga doktor ay nag-uusap tungkol sa kanya na tila isa siyang hindi na babalik. At si Cyrus, paulit-ulit na dumarating kasama ang mga abogado, laging may hawak na dokumento. Lahat ng shares na hindi niya kayang hawakan, dapat mapunta sa akin. Narinig niyang sabing minsan ni Cyrus sa abogado nito. Hindi niya na rin naman magagamit ang mga ito kung di na siya magigising, di ba? Mas lumalim ang galit sa dibdib ni Leonardo. Pero pinili pa rin niyang manahimik. Sa loob ng kanyang isip, binuo niya ang plano, hindi lamang para iligtas ang kumpanya, kundi para matuklasan kung sino ang tunay na kakampi. At sa gitna ng lahat ng ito, ang hindi niya inaasahang sandata ay isang simpleng nurse na si Daniela. Habang dumarami ang gabi ng kanilang katahimikan, unti-unting nagbabago ang pakiramdam ni Leonardo. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, pero bawat bulong ni Daniela, bawat kwento niya habang inaayos ang kama,
ay tila lumalalim sa kanyang puso. Isang gabi, habang nililinis ni Daniela ang paligid, may narinig si Leonardo na hindi niya inaasahan. Alam mo, minsan iniisip ko, sabi ni Daniela habang tinutupi ang kumot, bakit kaya ganito ang mundo? Yung mga may pera, parang wala nang ibang kailangan. Pero yung katulad ko, isang pagkakamali lang, pwedeng gumuho ang lahat. Tumigil siya sa pagtupi ng kumot at tiningnan ang mukha ng komatos na Leonardo. Siguro kung ako man ay mabigyan ng pagkakataon, gusto kong maging nurse para sa mga taong iniwan ng mundo. Hindi lang para sa sweldo, kundi para man lang may makaramdam na hindi sila mag-isa. May lungkot sa boses ni Daniela na tila ba hindi kayang itago. Ramdam ni Leonardo ang bigat ng kanyang damdamin at sa unang pagkakataon sa maraming taon, hindi bilang isang CEO, kundi bilang isang taong may puso, napapaisip siya. Lagi kong sinasabi sa sarili ko, Daniela, hindi ka pwedeng umasa sa ibang tao. Pero minsan pagod na rin ako. Patuloy ni Daniela. Kung sakaling naririnig mo ito, pasensya ka na ha, ginagawa lang kitang diary. Napakapit si Leonardo sa hangin. Wala siyang magawa kundi makinig. Pero ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Daniela ay parang tumatama sa mga pader ng kanyang puso na matagal nang sarado sa damdamin. Nag-isip siya, paano kung gisingin na niya ang sarili niya sa mata ng mundo? Pero paano ang kanyang plano kay Cyrus? Paano ang kumpanyang unti-unting sinasakmal ng kasinungalingan? Hindi pa oras, at kung kailan niya inaakalang ang kanyang plano ay lubos na ligtas. Isang umaga, nagbigay ng ulat ang isa sa mga doktor sa isang senior nurse. Hindi man eksaktong kay Daniela sinasabi, pero narinig pa rin niya. May abnormal spike sa brain activity ni Mr. San Pedro kagabi. Parang may conscious reaction, pero hindi natin masasabi. Baka anomaly lang. Kinabahan si Leonardo. Napapaisip siya kung kailan siya dapat magpakita. Ngunit mas nangingibabaw sa puso niya ngayon ang tanong. Paano niya mapapanatili ang ignayang unti-unting nabubuo sa katahimikan? Samantala, si Daniela ay walang kamalay-malay sa sikretong pinanghahawakan ng kanyang pasyente. Ang tanging alam niya ay tuwing gabi, habang nagsasalita siya, may tila katahimikan siyang kausap. At sa katahimikan na iyon, naroon ang kalma, parang may nakikinig. At si Leonardo, na sanay sa gulo, sa ingay ng mundo ng negosyo, ay natututo ng pahalagahan ang isang bagay na matagal na niyang tinalikuran. Ang makinig, ang damdamin, at ang katahimikan na puno ng kahulugan. At sa isip niya, unti-unti nang nabubuo ang isang bagong tanong. Ano ang mangyayari kapag ako ay bumangon at ang totoo'y nabunyag na sa kanyang harapan? Muling bumalot ang katahimikan sa silid 302 habang palalim ng palalim ang gabi. Ilang gabi na ring si Daniela ang night duty sa wing na iyon at sa kabila ng pagod at paulit-ulit na gawain, tila ba inaabangan niya ang mga sandaling mag-isa lang sila ng pasyente. Hindi niya maipaliwanag, ngunit sa katahimikan ng gabi at sa presensya ng lalaking tila natutulog lamang, nakakahanap siya ng kakaibang kapanatagan. Bago siya pumasok, sandaling dumaan si Daniela sa maliit na chapel sa ikalawang palapag. Doon, nanalangin siya gaya ng nakasanayan. Panginoon, bulong niya habang nakapikit at nakaluhod. Wala naman po akong hinihingi para sa sarili ko. Gusto ko lang pong matapos ng maayos ang pag-aaral ng kapatid ko. Saka, kung pwede po, sana'y gumising na si Sir Leonardo. Mukhang mabuting tao naman po siya, kahit hindi ko pa siya kilala. Nang matapos ang kanyang panalangin, tumayo si Daniela, dinampot ang maliit na notebook na isinuksok niya sa kanyang bag at tumuloy sa kanyang shift. Pagdating niya sa silid, bukas ang ilaw ngunit malamlam. Binuksan niya ang bintana para pahanginan ang kwarto. Tumambad sa kanya ang matangkad at matikas pa ring katawan ni Leonardo, bagaman hindi gumagalaw, ay tila may presensya pa rin na hindi maikakaila. Magandang gabi ulit, Sir Leonardo. Mahina niyang wika habang inaayos ang kumot. Alam mo, parang mas tahimik ka ngayong gabi. Sana okay lang ang pakiramdam mo, kahit hindi ka pa rin kumikilos. Muling naupo si Daniela sa tabi ng kama, katulad ng mga nagdaang gabi. Habang inaayos ang kanyang mga tala,
at binabasa ang ilang mga medical charts, hindi niya maiwasang mapatingin sa mukha ng lalaking tila himbing sa pagtulog. "Alam mo, sir," bungad niya, "dati galit ako sa mga lalaking may pera kasi sila ang dahilan kung bakit nasira ang pamilya namin." Napatingin siya sa kisame, pinipilit alalahanin ang nakaraan na pilit niyang iniiwasang balikan. Ngunit ngayong gabi, parang may nagtutulak sa kanya na ibuhos ang lahat. Ang tatay ko, isang janitor sa isang construction firm. Mabait siya, tahimik, hindi pala away. Pero isang araw, isang bigating kliyente ng kumpanya ang nainis sa kanya dahil nadumihan daw ang sapatos. Pinahiya siya, tinanggal sa trabaho. At dahil dun, hindi na siya nakabawi, nagkasakit siya. At sa huli, namatay ng walang katarungan. Pumikit si Daniela at kinuyom ang palad. Simula noon, ipinangako ko sa sarili ko na hindi na ako muling magtitiwala sa mga taong may kapangyarihan. Kasi sa bawat kilos nila, may buhay silang tinatapakan. Sa tabi ng kanyang kama, tahimik na tahimik si Leonardo. Ngunit sa kanyang isipan, gumuguhit ang sakit sa bawat salitang naririnig niya. Hindi ito kwento ng isang reklamong babae. Ito ay isang sugat na hindi pa rin naghihilom kahit ilang taon na ang lumipas. Pero ngayong nandito ka, patuloy ni Daniela. Hindi ko alam kung bakit, pero parang gusto kong subukang makinig ulit. Ewan ko, baka dahil ang wala kang masabi pabalik, o baka dahil masyado na akong pagod para itago pa ang bigat ng loob ko. Nagpalingalinga siya sa silid. Wala ni isa. Ang ingay ng monitor at ang tunog ng malamig na hangin mula sa aircon lang ang naroroon. Ngunit sa puso niya, parang may taong kasama siya. Isang taong di man makasagot ay tila nariyan upang umalalay. Muli siyang nagsalita. "Alam mo ba, halos isuko ko na ang pagiging nurse noon. Hirap na ako. Tuwing uuwi ako sa bahay, makikita ko ang nanay kong naka-wheelchair. Si Clara, ang kapatid ko, laging ulam sardinas. Pero alam mo kung anong nagpapatuloy sa akin? Napangiti siya ng kaunti. Yung mga pasyenteng gumagaling. Yung mga pasyenteng tumatayo at nagsasabing, salamat. Kaya kahit hindi ka makasagot, sir, sana isang araw magising ka at sabihin mong salamat." Sa kanyang gilid, napakagat si Leonardo sa dila niya. Sa loob-loob niya, gusto niyang sumagot. Gusto niyang sabihin na naririnig niya lahat, na nagpapasalamat siya. Ngunit hindi pa ito ang oras, hindi pa ngayon. Samantala, sa ospital, tila napapansin na rin ng ibang staff ang pagiging malapit ni Daniela sa comatose na pasyente. "Uy, Danny," kantyaw ni Nurse Marie habang naglalagay ng meds sa tray. "Baka naman in love ka na kay Leonardo, ha? Araw-araw kang nagkukwento sa kanya. Baka bumangon yan at hanapin ka." Napailing lang si Daniela at gumiti. "Hindi, ano ka ba? Wala lang. Minsan, kailangan lang ng outlet at siya lang ang di tumatanggol o nagjo-judge." Ngunit sa loob ng puso niya, alam niyang higit pa roon ang nararamdaman niya. Hindi pagmamahal, hindi pa, pero may pagtitiwala. May damdaming unti-unting namumuo, hindi dahil sa pera ng lalaki, kundi dahil sa katahimikan nitong mas nakikinig kaysa sa lahat ng lalaking nagsalita sa buhay niya. Sa kabilang banda, si Leonardo, habang nakikinig, ay unti-unting natututo sa katahimikan. Sa mundo ng negosyo, sanay siyang makinig upang mag-utos, upang manghuli ng kahinaan. Ngunit ngayon, nakikinig siya hindi para mangibabaw, kundi upang maunawaan. Para sa kanya, si Daniela ay hindi lamang nurse. Isa siyang salamin ng katotohanan, ng sakripisyo, ng tapang, ng tunay na kabutihan. At sa bawat gabing lumilipas, sa bawat hakbang ni Daniela sa loob ng kanyang silid, ay tila ba may bagong pintuan ang bumubukas sa puso ni Leonardo. Isang pinto ang matagal nang nakakandado. At ngayon, unti-unting nauuga sa bawat salita ng isang babaeng hindi niya inaakalang magpapabago ng takbo ng kanyang buhay. "Bukas ulit, Sir Leonardo," bulong ni Daniela bago isara ang pinto. "Salamat sa pakikinig kahit hindi mo alam." At sa loob ng silid, ang katahimikan ay hindi na lamang pagkakait ng boses.
Ito na ang naging tagpuan ng dalawang mundong hindi kailanmang inakalang magtatagpo. Isang linggo na ang lumipas mula nang sinimulan ni Daniela ang kanyang maikling gabi-gabing monologo sa Silid 302. Sa bawat gabing lumilipas, tila ba unti-unti ring gumagaan ang loob niya. Hindi niya maipaliwanag kung bakit. Habang humihinga pa siya, maupag-asa pa. Pagbalik niya sa Silid 302, nakaramdam siya ng matinding kabog sa dibdib. Para bang ang batang nakita niya ay siya rin ilang taon na ang nakalilipas. Lumapit siya sa kama ni Leonardo at naupo sa bangkito sa tabi nito. Mahina ang kanyang tinig, ngunit buo ang damdamin. Alam mo, Sir Leonardo, minsan gusto ko na lang kalimutan ang lahat ng nangyari sa buhay ko. Pero ang hirap palang bitawan ang sakit ay naging parte na ng kung sino ka. Napahawak siya sa dibdib niya. Isang lalim ng buntong hininga ang lumabas sa kanya. Hindi ko pa yata nasasabi sa iyo ang tungkol sa tatay ko, no? Patuloy niya habang inaayos ang tubo ng oxygen. Hindi siya matalino, hindi rin siya mayaman, pero siya ang una kong tagapagtanggol. Lagi niyang sinasabi, "Anak, hindi natin kailangang maging mayaman para maging mabuti." Napangiti si Daniela kahit namumuo ang luha sa mata niya. Nagtrabaho siya bilang utility sa isang warehouse. Isang araw, nahuli siyang natutulog sa bodega. Hindi niya alam may sakit na pala siya sa puso. Pero imbes na dalhin sa ospital, simibak siya. Walang paliwanag, walang pakialam. Napayuko si Daniela. Doon ko natutunang mas mahirap palang panindigan ang kabutihan kapag kapalit nito ay gutom. Pagkatapos nun, nagkasakit si tatay. Hindi na namin siya nadala sa ospital sa oras. Wala kaming pera. Ilang araw siyang nahirapan. Hanggang sa isang gabi, tuluyan na siyang bumigay habang hawak ang kamay ko. Pumalahaw ang luha ni Daniela, ngunit pinilit niyang pigilan ang sarili. Kahit wala kaming pambayad minsan sa kuryente. Kahit kailangang magtrabaho ako bilang service crew habang nag-aaral. Basta makapagtapos. Pinahid niya ang kanyang pisngi at hinawakan ang kamay ni Leonardo. Alam mo, sir, hindi ko alam kung bakit sinasabi ko to sa'yo. Baka kasi nararamdaman kong kahit hindi ka sumasagot, nakikinig ka. Baka kasi sa damo ng dinadala ko, gusto ko lang may makaramdam na hindi ako mag-isa. Napabuntong hininga siya at tuluyang lumapit. Kaya kung maririnig mo to, gusto kong malaman mong hindi ako galit sa'yo. Hindi ko alam kung ano ang buhay mo bago ka napunta rito. Pero wala akong galit sa'yo. Siguro, gusto ko lang makaramdam na may tao pa ring totoo, kahit isang beses lang. Sa kabilang banda, si Leonardo ay hindi makagalaw. Sabi niya sa akin noon, "Anak, huwag mong hayaang matalo ka ng galit." Pero hindi ko siya nasunod. Sa bawat taong may pera at kapangyarihan, lagi kong naiisip, kayo ang dahilan kung bakit wala na si tatay. Tahimik si Leonardo, ngunit sa kanyang isip ay gumuguhit ang bawat salita ni Daniela na tila isang kutsilyong marahan, ngunit malalim ang pagkakahiwa. Ang nanay ko, dahil sa matinding lungkot, nawalan ng gana sa buhay. Hanggang sa isang araw, nagising na lang siyang hindi na makabangon. Sabi ng doktor, neurological stress now. Sa totoo lang, para siyang nakalibing habang buhay. Buhay siya, pero hindi siya talaga buhay. Muling pumatak ang luha ni Daniela. At ako ang natirang matino. Ako ang kailangang lumaban. Kaya nag-decide akong mag-nursing. Kahit mahirap, ngunit ang damdamin niya ay parang bulkan na handa nang sumabog. Sa bawat salita ni Daniela, tila may mga tanikala sa puso niyang unti-unting nalalaglag. Noon pa man ay alam niyang may galit siya sa mundo. Ngunit ngayon, may isang babae na handang ibahagi ang kanyang sakit, hindi upang manisi, kundi upang makaunawa. Nang gabing iyon, habang tahimik si Daniela sa gilid ng kanyang kama, nagdesisyon si Leonardo na gagawa siya ng paraan upang makatulong. Hindi siya makagalaw, hindi pa siya maaaring magsalita, pero may kapangyarihan pa rin siyang magdesisyon sa labas ng ospital sa tulong ng kanyang matagal ng abogado, si Attorney Gil Morales. Kinabukasan, habang nakaantabay si Attorney Gil sa panibagong update tungkol sa kalagayan ni Leonardo, nakatanggap siya ng utos sa pamamagitan ng pinangakong senyas.
3 mahinang kurap ng mata, 3 putok ng daliri sa gilid ng kama, isang kodigo nilang dalawa. Sa loob ng ilang oras, inasikaso ni Gil ang mga dokumento upang bayaran ang halos kalahating milyong pisong pagkakautang sa ospital ni Nanay Melinda, ina ni Daniela. Ginawa niyang anonymous donor si Leonardo upang hindi mapagkamalang pagbabayad utang na loob. Wala ni isang dokumentong nagsasabing siya ang tumulong. Samantala si Daniela ay abala pa rin sa kanyang trabaho. Para bang ang katahimikan ng lalaking nakaratay ay may kakayahang magbukas ng pintuang matagal na niyang isinara. Ang pinto ng kanyang nakaraan. Gabi yon ng Biyernes. Payapa ang ospital at ang katahimikan ng pasilyo ay tila ba sumasabay sa bigat ng loob na matagal nang pasan ni Daniela. Habang iniaayos ang gamot at mga record ng pasyente sa nurse station, may narinig siyang tahimik na pag-iyak mula sa katabing wing. Mabilis niyang nilapitan ang boses at nakita ang isang batang babae na nakaupo sa tabi ng kama ng kanyang amang may stage 4 cancer. Niyakap niya ang bata at binigyan ito ng baso ng tubig. "Hindi na po siya gagalaw, ate?" tanong ng bata, halos pabulong. "Huwag kang mawalan ng pag-asa," sagot ni Daniela habang pinupunasan ang luha ng bata. Hindi niya alam na sa bawat hakbang niyang patungo sa silid 302, may pusong nakikinig, may isipang gumagawa ng plano, at may kaluluwang unti-unting natututong muling magmahal. At sa likod ng bawat pag-aalaga niya sa lalaking iyon, sa bawat gabing binubuksan niya ang puso niyang punong-puno ng peklat, ay may bagong kapitulo ng paghilom na nagsisimula. Hindi pa niya alam, hindi pa niya nahihinuha. Ngunit sa kanyang pagkukwento ng nakaraan, ay hindi lang siya ang pinapalaya nito, pati ang puso ni Leonardo na matagal nang nakakulong sa malamig na bakal ng kanyang nakaraan. At habang lumalalim ang gabi, kapwa nilang hindi alam, pareho na pala silang nagsisimulang bumitaw sa sakit ng kahapon. Umaga ng Linggo, ang araw ay marahang sumisilip sa bintana ng silid 302. Tinatamaan ng malambot na sinag ng araw ang mukha ni Leonardo. Payapa pa rin siyang nakahiga, animoy patuloy na natutulog. Ngunit sa loob ng kanyang isipan, gising na gising ang bawat damdamin. Mas malalim pa sa alinmang araw mula nang simulan niyang magkunwaring comatose. Nagbukas ng pinto si Daniela. May bitbit na bagong linis na kumot at ilang gamit. Hindi gaya ng mga nakaraang gabi. Ngayon ay tila may bumabagabag sa kanya. Hindi man siya nagsasalita, halata sa kilos niya ang bigat ng iniisip. Maingat niyang isinara ang pinto at lumapit kay Leonardo. "Good morning, sir," mahina niyang bati habang inaayos ang IV stand. "Pasensya na, hindi ako naka-duty kagabi. Dinala ko kasi sa check-up si nanay." Muli siyang naupo at huminga ng malalim. "Hindi ko alam kung kailan mo ito mababasa, kung mababasa mo man. Pero gusto kong ilagay dito lahat ng hindi ko masabi." Tumayo siya, inayos ang kumot ni Leonardo at muling nagsalita. "Alam mo ba, minsan iniisip ko, paano kung gising ka nga talaga? Paano kung pinakikinggan mo lang kami? Baka iniisip mong mga baliw kami dito, no?" Napangiti siya ng bahagya, ngunit agad ding napawi ng seryosong tingin. "Pero kung totoo nga iyon, gusto kong malaman mong salamat. Salamat sa pagiging tahimik. Kasi sa katahimikan mo, narinig ko ang sarili ko." Lumakad siya palayo, ngunit bago pa tuluyang lumabas, nilingon niya ulit ang kama. "Baka bukas o sa isang araw, di na ako ma-assign dito. Pero kung sakali, sana maging okay ka, kahit di mo na ako maalala." Buti na lang at naayos na rin ang ilang bayarin. Kahit hindi ko pa alam kung sino ang tumulong. Napahinto siya sa pag-aayos at saglit na napatitig kay Leonardo. "Siguro, hindi mo rin naman naiintindihan tong mga sinasabi ko. Pero ewan ko ba, parang kapag nagsasalita ako sa'yo, nababawasan ang bigat ng dibdib ko." Mula sa kanyang bulsa, dahan-dahan niyang inilabas ang isang maliit na puting sobre. Isa itong simpleng liham, isinulat gamit ang ballpen sa luma at kulay cream na papel. May ilang bahagi ng sulat na may marka ng tubig, tila ba pinunasan ng pasang palad bago natuyo. "Kagabi,
Habang iniisip ko ang lahat, sumulat ako. Kasi minsan, mas madali yatang isulat ang totoo kaysa sabihin. Bulong niya. Inilagay niya ang sobre sa maliit na mesa sa gilid ng kama ni Leonardo. Basta gumaling ka, yun lang. Pagkaalis ni Daniela, dumaan ang ilang minuto ng lubos na katahimikan. Ngunit sa loob ng isipan ni Leonardo, bumabagyo ang damdamin. Gusto niyang gumalaw, gusto niyang buksan ang mata, basahin ang sulat at yakapin ang babaeng iyon. Ngunit hindi pa ito ang tamang panahon. Hindi pa kumpleto ang plano. Kinagabihan, bumalik si Attorney Gil sa ospital. Pumasok siya ng tahimik sa silid ni Leonardo, kasabay ang routine visit. May dala siyang maliit na tablet na nakakonect sa confidential surveillance server sa kumpanya ni Leonardo. "Sir, may update ako," bulong ni Gil habang kunwaring kinakausap ang chart. "Cyrus is filing a petition for legal incapacitation. He's also moving assets to a dummy firm in Singapore." Kumunot ang noo ni Leonardo. Gamit ang lihim nilang signal, isang paggalaw ng hinlalaki sa ilalim ng bedsheet, iniutos niya ang pagsimulang itago ang ilang pangunahing dokumento ng kumpanya. Bumalik sa pag-uulat si Gil. "By the way, may isang nurse na lagi kang binabantayan. Narinig kong binanggit niya sa head nurse na may sulat siya para sa'yo. Iniwan niya sa drawer." Tumango si Leonardo. Sa oras na iyon, naramdaman niyang lalong lumalim ang relasyon niya kay Daniela. Kahit hindi pa siya bumabangon, sa loob-loob niya, hindi na ito tungkol sa pagtuklas kung sino ang kalaban. Isa na itong misyon upang mapanatili ang presensya ni Daniela sa buhay niya, sa paraang hindi niya kailanman naranasan mula kanino man. Makalipas ang ilang oras, pinasok ng bagong nurse ang silid. Hindi ito kilala ni Leonardo. Gayon, masaya ko. Kahit papaano, may anonymous donor na nagbayad sa ospital ni nanay. At si Clara, nakahanap ng scholarship. Hindi ko man alam kung sino, pero sa puso ko parang ikaw ang dahilan, kahit imposibleng mangyari iyon. Pilit niyang tinatago ang ngiti. "Sir Leonardo, kahit hindi mo man to alam, salamat. Kasi dahil sa'yo, natutunan kong magsalita ulit, sa harap ng isang taong hindi humuhusga." Sa oras na iyon, tumulo ang isang luha mula sa mata ni Leonardo. Kaunti lamang. Hindi pansin sa sinumang hindi mapagbasit, ngunit sa loob ng kanyang dibdib, para itong lindol ng damdaming matagal nang nakakulong. Muli, lumapit si Daniela. "Sana kahit papaano, maramdaman mo to. Kahit hindi na ako makasama sa mga susunod na duty, sana magising ka." Maingay, malamig ang kilos, at tila hindi maingat. "Boring naman dito," bulong nito habang pinapalitan ng linen. "Kailan pa kaya to babangon? Sayang, gwapo pa naman." Napaisip si Leonardo. Isa itong panibagong rason kung bakit mas gusto niyang si Daniela ang naroroon. Hindi lamang maingat ang babae, may paggalang, may tunay na malasakit. Kinabukasan, pagbukas ng pinto, bumungad si Daniela. Nakasuot siya ng bagong uniforme at may hawak na tray ng gamot. Napansin niyang wala sa mesa ang kanyang sulat. "Nasaan yung sobre?" bulong niya habang pinupunasan ang noo ni Leonardo. "Binasa mo na ba? O tinapon lang nila?" Hindi niya alam na binuksan ni Leonardo ito ng lihim kagabi sa tulong ni Gil. Habang naglilinis si Daniela ng paligid, nagpatuloy siya sa kanyang mahihinang kwento. "At sana, maramdaman mong may isang taong hindi mo kilala, ang totoo, nag-aalala para sa'yo." Sa dulo ng shift niya, inilagay niya ang kamay sa ibabaw ng kamay ni Leonardo. Walang imik, ngunit puno ng pakiramdam. At habang lumalakad siya palabas, tumigil siya saglit, nilingon ang kama at ngumiti. "Good night, Sir Leonardo." At sa katahimikan ng kwarto, sa pagitan ng nakaraang sakit at mga lihim na hindi pa nabubunyag, isang liham ang naging tulay ng dalawang kaluluwang unti-unting lumalapit. Isa sa paniniwalang makikinig at isa sa paniniwalang may maririnig. Tumakbo ang mga araw sa ospital na tila ba isang orasan ng damdamin. Kada tik ng segundo, may bagong pagninilay, bagong nararamdaman, bagong takot o pag-asa. Sa kabila ng hindi pa rin bumabangong katawan ni Leonardo, ang loob ng silid 302 ay puno ng damdaming bihira mong makita kahit sa pinakasentimental na pelikula. Si Daniela ay patuloy sa kanyang trabaho.
Ngunit napapansin na rin ng ibang mga nurse ang kakaibang atensyon na ibinibigay niya sa comatose na pasyente. Isang hapon, habang nagpapalit siya ng linen, biglang dumaan si Nurse Lynn, isang matabil at palaging mapuna sa mga kilos ng kapwa. "Danny, hindi ka ba nahihirapang mag-alaga ng prinsipe ng katahimikan mo?" Sabay turo kay Leonardo. "Araw-araw mo na lang yata pinupunasan yan. Baka mamaya ma-fall ka na." Napangiti lang si Daniela, ngunit may konting kirot sa dibdib. Hindi dahil sa kahihiyan, kundi dahil may katotohanan sa biro. "Hindi naman siguro yon," sagot niya habang kinakalma ang sarili. "Trabaho lang to, at saka kung may pagkakataon man akong magsalita ng totoo, dito ko lang yata nagagawa." Pagkaalis ni Nurse Lynn, umupo si Daniela sa tabi ni Leonardo. Tinitigan niya ito at tila ba ang bawat linya ng mukha ng lalaki ay nagsasalaysay ng kwento ng pagod, tagumpay at siguro kawalan. "Sir," bulong niya, "nagbago ka na yata ng tahimik. Ang tingin ko sa mga katulad mo'y puro yabang at kasinungalingan. Pero ngayong ikaw ang pinakamatagal kong naging pasyente, hindi ko na alam kung tama pa yung paniniwala ko." Habang sinasabi niya ito, napansin niyang tila ba mas kalmado ang mukha ni Leonardo. Hindi siya sigurado kung imahinasyon lang niya ito o may malalim na koneksyon silang di pa niya maintindihan. Sa kabilang banda, si Leonardo ay patuloy na nakikinig. Bawat salita ni Daniela ay parang patak ng ulan sa pigang na lupa ng kanyang puso. Noong una, ang pagpapanggap ay plano lamang para sa negosyo, para masilip ang pagkukunwari ng mga nasa paligid niya. Pero ngayon, sa kaahimikan ng kanyang estado, naranasan niyang mapakinggan ang isang taong hindi umaasa ng kahit ano sa kanya, isang babaeng totoo. Hindi rin alam ni Leonardo kung kailan nagsimulang mabago ang pananaw niya. Marahil nung unang beses niyang marinig si Daniela na nagsalita tungkol sa pamilya niya. O baka noong nakita niya kung paano itong umiti sa gitna ng sakit at hirap. Pero malinaw sa kanya ngayon, hindi na ito tungkol sa kumpanya. Hindi na lang ito laban sa half-brother niyang si Cyrus. Isa na itong laban sa sarili niyang pagiging malamig, mapag-isa at sarado sa damdamin. Sa labas ng ospital, patuloy ang kilos ni Cyrus. Unti-unti na niyang nakukuha ang tiwala ng ilang board members. Pinapirma niya ang ilan sa mga dokumentong naglalakad sa paglipat ng ilang asset ng kumpanya papunta sa mga dummy corporation. Ang balita ay umabot sa abogado ni Leonardo, si Gil Morales, at agad itong gumawa ng lihim na kilos upang ihinto ang transfer ng ownership. Isang hapon, habang nasa ospital si Gil para tingnan ang lagay ni Leonardo, tinapik siya ni Daniela sa hallway. "Attorney Gil, pasensya na po, pero kayo po ba ang anonymous donor para sa ospital ng nanay ko?" "Sige mo!" Halatang kinakabahan. Napatingin si Gil at saglit na natigilan. Hindi ko alam kung pwede kong sabihin yan, Miss Ramos," mahina niyang sagot. "Pero ang masasabi ko lang, minsan may mga taong tahimik lang. Pero mas marami pa ang ginagawa kaysa sa mga maingay." Napayuko si Daniela at ngumiti. Kung sino man siya, salamat po. Pagbalik niya sa silid ni Leonardo, may bagong liwanag sa kanyang mga mata. Hindi na lamang siya basta nurse. Sa puso niya, may bagong paniniwala na may mga taong marunong makinig at hindi lahat ng may pera ay makasarili. "Sir Leonardo," wika niya habang pinupunasan ang mukha ng pasyente, "siguro nga mali ako dati. Hindi lahat ng mayaman ay masama. Siguro may ilan din na marunong makinig. At sa katahimikan mo, siguro, mas marami ka pang sinasabi kaysa sa lahat ng nakilala ko." Tumingin siya sa kanya ng matagal at sa loob ng ilang segundo, tila nakaramdam siya ng maliit na paggalaw sa daliri ni Leonardo. Napasinghap siya. "Sir, gumalaw ka ba?" Agad siyang lumapit at tiningnan ang monitor. Walang pagbabago. Normal pa rin ang vital signs. Ngunit hindi na siya kampante. May kaba sa kanyang dibdib. O baka naman imahinasyon lang. Baka dahil lang masyado na siyang emotionally invested. Lumipas ang gabi at sa ibang bahagi ng ospital, muling nagpakita si Cyrus, dala ang mga bagong abogado at papeles para sa transfer ng authority. Ngunit hinarang siya ni Attorney Gil. "Hindi ka maaaring pumasok ngayon, Cyrus," mariing sabi ni Gil. "Wala kang karapatang isagawa ang anumang legal motion
hanggat hindi malinaw ang medical evaluation. Bakit? Natatakot ka bang magising siya? Matalim na sagot ni Cyrus. Baka nga, sagot ni Gil. Kasi kung magigising siya, siguradong marami kang dapat ipaliwanag. Bumalik si Gil sa silid ni Leonardo, naglagay ng mga dokumento sa maliit na drawer at iniwan ang isang lihim na note. Walang kasiguruhan kung kailan ka babangon. Pero may deadline tayo. Hindi ko na ito kayang pigilan ng matagal. Pagkaalis niya, si Daniela ay nakaupo na naman sa tabi ni Leonardo. Ngunit ngayon, tahimik siya. Hindi dahil wala siyang gustong sabihin, kundi dahil pakiramdam niya'y sapat na ang kanyang presensya. Sa isip niya, unti-unti nang bumabago ang mundo. Hindi lamang ang paligid niya, pati ang pananaw niya. Ang mga dating galit, unti-unting nalulusaw. Ang dating takot, napapalitan ng kuryosidad. At ang dating paggiling sa pagiging sarado na yun ay bumubukas sa posibilidad ng pagmamahal, ng tiwala at ng panibagong simula. Sa katahimikan ng silid 302, dalawang kaluluwa ang patuloy na naglalakbay sa magkabilang dulo ng mundo. Ngunit habang lumilipas ang bawat araw, unti-unti silang nagkakasalubong sa gitna. At sa bawat pagbabago ng pananaw, mas nagiging malinaw ang katotohanang kahit sa pinakatahimik na espasyo, may kwentong unti-unting isinisigaw ang puso. Ang gabing iyon ay tila mas tahimik kaysa sa mga nakaraan. Wala ang karaniwang kuliglig ng ingay mula sa nurse station at maging ang mga doktor sa night shift ay bihirang mag-usap. Maliwanag ngunit banayad, sapat lamang upang hindi makagising kung sakaling mahimbing ang tulog. Lumapit siya sa kama at naupo sa silya sa tabi nito. Matagal siyang hindi nagsalita. Para bang sinusukat ang katahimikan bago ito wasakin. Kanina, paninula niya. May pasyente akong na-discharge. Matanda na. Cancer patient. Pero bago siya umalis, sinabi niya sa akin na wag daw akong matakot magmahal. Napangiti si Daniela, pilit ngunit may halong lungkot. Paano kung yung taong minamahal ko, hindi ko naman alam kung naririnig ako? Alam mo kung anong sagot niya? Ibulong mo pa rin. Minsan, hindi boses ang hinihintay ng puso kundi tapang. Napalingon siya kay Leonardo, na patuloy pa ring walang reaksyon. Ngunit sa ilalim ng malamlam na ilaw, hindi niya namalayang may munting panginginig na sa mga daliri nito. Mahina, halos hindi kita. Ngunit sapat upang simulan ang muling pagdaloy ng damdaming matagal nang pinipigil. Sir Leonardo, bulong ni Daniela, habang tinatakpan ang bibig ng nanginginig na kamay. Minsan naiisip ko, bakit ba ako dito naa-attach? Hindi kita kilala, hindi ko alam ang ugali mo, hindi ko alam kung sinungaling ka, mayabang o mabait. Pero sa katahimikan mo, para kang pader na tinutulungan kong pagaanin kahit hindi mo ako pinapansin. Bumuntong hininga siya, marahan ngunit malalim. Kaya siguro ngayong gabi, gusto ko na lang sabihin ang isang bagay na matagal ko nang itinatago. Hindi dahil may inaasahan akong sagot, kundi dahil gusto ko na lang mailabas ito. Tumayo siya mula sa upuan, lumapit pa kay Leonardo, at marahang hinawakan ang kanyang kamay. Alam mo, habang inaalagaan kita, habang kinakausap kita gabi-gabi, hindi ko namalayang ikaw na pala yung kausap ko kahit sa mga pangarap ko. Hindi ako baliw, hindi rin ito biro, pero sa gitna ng lahat ng sakit, sa dami ng pasyenteng pumanaw sa kamay ko, ikaw lang ang naging tahimik na lakas ko. Napapikit si Daniela habang patuloy sa pagsasalita. Mahal na kita, Sir Leonardo. Hindi ko alam kung bakit. At oo, alam kong hindi tama. Pero kung totoo man na naririnig mo ako, sana wag mo akong pag-isipan ng masama. Wala akong ibang gusto kundi malaman mong hindi ka mag-isa. Kahit wala ka pang reaksyon, kahit ganyan ka lang, pakiramdam ko, kasama kita. Tumingin siya sa kanyang relo. 2:00 ng madaling araw. Tahimik ang buong ospital. Walang yabag, walang tunog. Ngunit sa mismong sandaling iyon, isang bagay ang nagbago. Isang munting galaw ng daliri ang sumunod sa bawat salitang kanyang binigkas. Kasabay nito ang unti-unting pagdilat ng isang mata. Hindi buo, hindi tuluyang mulat. Ngunit sapat upang mabasag ang katahimikan. Napansin ito ni Daniela. Napalundag siya sa gulat. Sir? Leonardo? Tanong niya. Nanginginig ang boses. Wala siyang sagot na narinig. Ngunit sa ikalawang pagtingin, nakita niya ang bahagyang pagkibot ng labi ng lalaki. Hindi siya sigurado kung ilusyon lamang ito, dala ng emosyon
o totoo talaga. Mabilis siyang tumakbo palabas ng silid upang tawagin ang doktor. Ngunit bago siya lumabas, narinig niyang may impit na tinig na parang hangin. Danny, Ilanaga, sinabumigas siya. Napalingon siya. Nakita niyang muling pumikit si Leonardo. Para bang napagod agad sa kaunting galaw. Ngunit hindi maikakaila. May tinig siyang narinig. Mahina. Udyok ng buong pusong pagsubok na magsalita. Agad niyang nilapitan ito muli. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Sir Leonardo, narinig mo ako? Halos pabulong niyang tanong. Hindi siya sinagot. Pero sa mukha ni Leonardo, lumitaw ang isang manipis na galaw sa gilid ng labi. Isang mungkahi ng ngiti. Umiiyak si Daniela, pilit pinipigilang humagulgol sa sobrang emosyon. Alam niyang hindi pa ito tuluyang paggising. Alam niyang baka bukas, bumalik ito sa pagiging tahimik. Pero sapat na ang gabing iyon para maniwala siyang may nakikinig talaga na ang mga bulong niyang puno ng damdamin ay hindi na sayang sa kawalan. Dumating ang doktor makalipas ang ilang minuto. Agad nilang isinagawa ang ilang basic motor response test. Ngunit bumalik muli si Leonardo sa tila comatose na anyo. Ang doktor ay nagkibit-balikat. Minsan nagkakaroon ng involuntary movement. Let's not assume anything too soon. Ngunit si Daniela ay hindi na nagduda. Alam niya, narinig siya ni Leonardo. At sa kaibuturan ng kanyang puso, isang pag-asa ang muling isinilang. Hindi pa tapos ang laban. Hindi pa ito ang katapusan ng katahimikan. Ngunit simula ito ng pagbubukas ng panibagong kabanata. Ang kabanata kung saan, sa wakas, maririnig na rin ni Daniela ang tinig ng lalaking matagal na niyang kinakausap sa gitna ng katahimikan ng gabi. At sa loob ng silid 302, habang unti-unting natutuyo ang luha sa pisngi ni Daniela, may isang bulong na di niya namalayang namutawi sa sariling labi. Salamat, dahil kahit isang saglit lang, sinagot mo rin ako. Makalipas ang 3 araw mula nang marinig ni Daniela ang mahinang tinig ni Leonardo, tila naging mas mabigat ang bawat hakbang niya sa ospital. Hindi siya sigurado kung totoo ang narinig niya o gawa lamang ng matinding damdamin at pagod. Ngunit kahit anong sabihin ng isip niya, ang puso niya ay kumbinsidong gising na si Leonardo. Kahit pansamantala, kahit isang saglit lang. Sa kabilang banda, si Leonardo ay muling nanatili sa katahimikan. Hindi dahil wala siyang lakas, kundi dahil kailangan pa rin niyang ituloy ang kanyang plano. Ramdam niyang hindi pa oras upang tuluyang bumangon. Sa bawat galaw sa labas ng ospital, may isang senaryong mas madilim ang binubuo. Ang kanyang half-brother na si Cyrus ay tuluyan nang humarap sa mga board members ng kumpanya. Sa harap ng media, nagluliksa ito at nagpapahayag ng kalungkutan sa pagkawala ni Leonardo. Isang malungkot na araw para sa pamilyang San Pedro. Ani Cyrus sa isang televised press conference. Ang mahal naming kapatid ay pumanaw sa gitna ng labis na karamdaman. Bilang kanyang kapalit, gagawin ko ang lahat upang panatilihing buo ang pamana ng aming kumpanya. Muling inulit ang kasinungalingang matagal nang pinagplanuhan. Ipinakalat ni Cyrus sa media na pumanaw na si Leonardo 2 araw ang nakalipas. Naglabas siya ng peking medical certificate. May pirma ng isang doktor na kilala sa paggawa ng mga iligal na dokumento para sa tamang halaga. Sa loob ng ospital, nagkagulo ang mga staff nang mapanood ang balita sa TV sa lounge area. Pumanaw na raw si Mr. San Pedro, tanong ng isang nurse, pero andito siya, buhay at nakamonitor. Si Daniela ay mabilis na tumakbo papunta sa silid 302. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang remote ng TV. Binuksan niya ito at pinanood ang ulat. Halos mawalan siya ng ulirat sa narinig. Hindi totoo to, bulong niya. Buhay siya, narinig ko siya, nagsalita siya. Lumapit siya sa kama ni Leonardo at lumuhod. Sir Leonardo, anong ginagawa nila? Bakit nila sinasabi na patay ka na? Hindi mo ba kayang pigilan to? Tahimik lang si Leonardo. Huwag pang sabihin kay Daniela. Ayusin muna natin ang kumpanya. Kinabukasan, isang anonymous source ang naglabas ng leak CCTV footage mula sa ospital. Isang video clip na kuha mismo sa silid 302 kung saan malinaw nakita si Leonardo na kumukurap, bahagyang gumagalaw ang labi at tila sumusubok magsalita. Uminit ang balita. Buhay pa si San Pedro? Tanong ng isang news anchor.
May tinatago ba sa likod ng pahayag ni Cyrus San Pedro? Nagimbal ang buong bansa. Sa loob ng ilang oras, trending ang hashtag Buhay pa si San Pedro sa social media. Ang mga netizens ay galit na galit, ang ilan ay nalungkot, at ang karamihan ay nagtaka kung paanong nagawa ng isang pamilya na gawing patay ang isang taong hindi pa naman pumanaw. Wala siyang galaw. Ngunit sa kanyang isipan, galit ang nangingibabaw. Hindi na ito simpleng panlilinlang. Isa na itong paglapastangan sa buhay niya. Alam niyang oras na para kumilos. Sa parehong araw, pinatawag ni Leonardo si Attorney Gil Morales sa pamamagitan ng senyas nila. Isang mahinang paggalaw ng daliri at pagkislap ng ilaw ng monitor bilang code. Pagdating ni Gil, inilatag nito ang balita. Sir, pinalabas ni Cyrus na patay ka na. Naglabas ng peking death certificate. Pinilit ang ilang doktor na huwag magsalita. Pati ang media, kinutya ba? Mula sa ilalim ng unan, iniabot ni Leonardo ang maliit na recorder na ginagamit ni Gil para sa mga tabubiling galing sa kanya. Gamit ang mahinang bulong at ilang tik ng daliri, naitala ni Leonardo ang kanyang utos. Buhayin ako, gamitin ang press. Samantala, si Daniela ay patuloy pa rin sa pag-aalaga sa silid ni Leonardo. Ngunit ngayon ay may halong takot at pangamba. Hindi niya alam kung siya ba ay bahagi ng plano o isa lamang napiling saksi. Sir Leonardo, bulong niya habang pinupunasang ang noo ng lalaki. Lalaban ka ba? Kasi kung lalaban ka, handa akong sumuporta. Hindi dahil ikaw ang pasyente ko, kundi dahil alam kong hindi mo deserve to. Nang gabing iyon, bago siya umalis sa shift, iniwan niya ang isang papel sa mesa ng kama. Kung totoo na naririnig mo ako at kung totoo rin na totoo ang lahat ng nararamdaman ko, lalaban ako para sa'yo. Pero sana, pagdating ng panahon, ikaw naman ang lumaban para sa akin. Sa kalagitnaan ng dilim, habang tulog ang karamihan sa ospital, isang maliit na kilos ang ginawa ni Leonardo. Pinagalaw niya ang kanyang daliri, saka dahan-dahang iminulat ang kanyang mata. Hindi pa siya tuluyang tatayo, hindi pa siya lalakad, ngunit simula na ito ng kanyang pagbabalik. At sa isip niya isang pangako ang malinaw na binitiwan. Hindi ako papayag na mawala ang lahat. Lalo na siya. At sa labas ng ospital, habang tuluyang nang nasisira ang kredibilidad ng kanyang kapatid sa mata ng publiko, nagsimula na rin ang pagbabalik ni Leonardo San Pedro, hindi lamang bilang isang CEO, kundi bilang isang taong natutong magmahal, makinig, at muling lumaban para sa katotohanan. Hindi man umabot sa mga mata ng publiko ang bilis ng pagbangon ni Leonardo San Pedro mula sa kanyang kunwaring koma sa loob ng ospital, unti-unting nagkakabuhay ang kwarto 302. Nagsimula ito sa simpleng paggalaw ng daliri, sumunod ang pagbuka ng mata, at ngayon ay ang unti-unting paggising ng buong katauhan. Hindi na ito plano. Isa na itong desisyong pinanday ng galit, ng pagmamahal at ng matagal na pananahimik. Lingid sa kaalaman ni Daniela, ilang gabi na ring gising si Leonardo sa bawat pag-upo niya sa tabi nito. Hindi pa siya ganap na nagpapakita ng paggalaw kapag naroroon ng dalaga, pinipigil niya ang sarili. May bahagi pa rin sa kanyang puso ang hindi sigurado, hindi pa handang sabihin ang lahat, lalo na ang totoo sa likod ng kanyang katahimikan. Samantala, sa labas ng ospital, gumuho ang kredibilidad ni Cyrus. Sa harap ng media, wala siyang maisagot nang ipakita ang CCTV footage na nagpapakitang buhay ang kanyang kapatid. Lalong lumala ang sitwasyon nang may mga empleyado ng kumpanya ang lumapit sa media at isiniwalat ang panlilinlang ni Cyrus. Nagsimula nang magsialisan ang mga board members sa panig nito. Sa loob ng ospital, humarap si Leonardo sa salamin sa unang pagkakataon makalipas ang mahigit isang buwan. Hawak ni Gil ang silya habang inaayos ni Dr. Vera, ang tumayong primary physician niya, ang sling ng kaliwang braso nito. Mas mabilis ka pang gumaling kaysa sa inaasahan namin. Komento ni Dr. Vera, mukhang malaki ang naging epekto sa iyo ng emotional stimulation. Ngumiti si Leonardo, mahinang ngiti ngunit may tiyak na kapangyarihan. Hindi lang dahil sa emosyon, kundi dahil alam kong may mga dapat akong itama. Kinagabihan, habang nagpapahinga sa isang bagong kwarto na sadyang inihanda
para sa kanyang tuluyang paggaling, inabot ni Gil ang isang tablet. "Sir, ito na po ang final press statement. Handa na kayong bumalik. Pero may tanong lang ako. Si Nurse Daniela, kailan ninyo balak sabihin ang totoo?" Tumahimik si Leonardo. Tiniigan niya ang screen ng tablet kung saan makikita ang mga headline. Si Leonardo San Pedro ay buhay. Panloloko ng kapatid na si Cyrus, nabunyag. "Hindi pa ngayon," sagot niya. "Gusto kong lumapit sa kanya, hindi bilang isang CEO. Gusto kong makita kung tatanggapin niya ako hindi dahil sa pangalan ko, kundi dahil sa pagkatao ko." Bumalik siya sa ospital, sa loob pa rin ng schedule ng kanyang therapy at recovery. Ngunit hindi na siya nananatili sa silid 302. Nais niyang maging malaya ang kilos ni Daniela at nais rin niyang makita ang refleksyon ng totoo niyang sarili. Hindi ng pasyenteng walang galaw, kundi ng isang lalaking muling natuto sa kahulugan ng katahimikan. Sa mga sumunod na araw, nag-donate si Leonardo ng malaking halaga sa ospital. Ngunit hindi niya ginamit ang sarili niyang pangalan. Sa halip, ginamit niya ang pangalang Alejandro Tadeo, ang middle name ng kanyang ama at pangalang madalas gamitin ng kanyang yumaong ina sa tuwing sila ay nasa pribadong lugar. Sa tulong ng kanyang anonymous donation, na ipaayos ang ilang silid sa ospital, na-upgrade ang mga makina sa ICU at nagdagdag ng pasilidad para sa mga mahihirap. Isa sa mga silid ay ipinangalan sa ina ni Daniela, Melinda Ramos Ward. Nang mabalitaan ito ni Daniela, halos hindi siya makapaniwala. "Melinda Ramos Ward? Parang pangalan ng nanay ko." Bulong niya sa sarili habang tinitingnan ang bagong pasilidad. Sino kaya ang gumawa nito? Sa loob ng kanyang dibdib, may kutob na siyang alam niya kung sino. Pero pilit pa rin niyang tinatanggi. Hanggang sa isang araw, habang pauwi siya mula sa duty, may dumaan sa harap ng ospital. Isang black SUV na tila pamilyar. Bumukas ang bintana at mula sa loob ay lumitaw ang mukha ng isang lalaki. Malinis na ang hiwa ng buhok, maayos ang suot, ngunit hindi siya agad nakilala. Napahinto si Daniela, napakunot ang noo. "Sandali, Mumiti ang lalaki. "Nurse Daniela." Halos matigilan si Daniela sa kinatatayuan niya. Sa ilang segundong iyon, tila tumigil ang mundo. Sa harap niya ngayon ay hindi na ang lalaking tila tulog, tahimik at walang malay, kundi isang ganap na gising, alerto at totoong Leonardo San Pedro. "Sir, ikaw, gising ka na?" bulalas niya. "Matagal na," sagot ni Leonardo. "Pero hindi pa ako handang magsalita noon." Naguguluhan si Daniela. Bakit? Bakit hindi mo agad sinabi?" "Dahil kailangan kong malaman kung sino ang totoo. At ikaw, Daniela, ikaw ang nagpakita ng katotohanan kahit walang kasiguruhan kung may nakikinig." Gumulo ang luha ni Daniela. "Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Galit, takot, o pasasalamat. Alam ko," wika ni Leonardo. "Nasaktan kita. Sa panahong akala mong walang makikinig, nandoon lang ako, pero pinili kong manatiling tahimik. Gusto kong humingi ng tawad. Hindi bilang CEO, kundi bilang taong may pagkukulang." Tumalikod si Daniela sandali. Naglakad ng ilang hakbang bago muling humarap. "Alam mo ba kung gaano kahirap magsalita sa isang taong di mo alam kung may naririnig? Kung gaano kasakit yung magpakatotoo nang walang sagot?" Tumango si Leonardo. "Araw-araw kong naramdaman yun at araw-araw akong nasaktan dahil hindi kita kayang sagutin. Hindi pa oras nun. Pero ngayon, narito na ako. At kung papayagan mo ako, gusto kong itama ang lahat." Isa-isa, huminga ng malalim si Daniela. Muling tumulo ang luha, ngunit may kaunting ngiti sa kanyang labi. "Hindi ko alam kung kailan ko kayang patawarin ka, Leonardo. Pero alam kong hindi mo ginawa ang lahat para saktan ako. Siguro, kailangan ko lang ng panahon." At sa oras na iyon, sa katahimikan ng gabi, sa wakas ramdam na ramdam niya ito. Sa mga sumunod na araw, matapos ang pagbabalik ni Leonardo sa liwanag ng katotohanan, tila naging mas komplikado ang bawat hakbang niyang ginagawa. Akala niya'y kapag bumangon siya mula sa katahimikan ng kanyang pagkukunwari, ang lahat ay muling babalik sa dati. Ngunit hindi pala ganoon kadali. Sapagkat sa mundong ginagalawan ng damdamin, ang katotohanan ay may sariling bigat. Hindi ito palaging tinatanggap ng bukas palad.
nasa isang function hall ang buong staff ng San Martin General Hospital. Isang programa para sa muling pagbubukas ng mga bagong pasilidad salamat sa hindi pa rin pinamalan ng donor. Nandun ang mga doktor, mga nurse, ang administrasyon at ang media na sumasaklaw sa okasyon. Bibigyan kita ng lahat ng oras na kailangan mo, sagot ng lalaki. Nagkatinginan silang dalawa at sa titig na iyon, hindi man ganap na natapos ang sugat, nagsimula na ang paghilom. Hindi bilang nurse at pasyente, hindi bilang milyonaryo at tagapag-alaga, kundi bilang dalawang taong tinuruan ng katahimikan kung paanong makinig, uminawa, at muling magsimula. At sa pagdating ng gabi, habang ang mga ilaw ng ospital ay unti-unting pinapatay isa-isa, sa loob ng kanyang kwarto ay muling naupo si Leonardo. Pinuksan niya ang tablet at pinanood ang isa sa mga voice recording ni Daniela noong siya'y nagpapanggap pa. Sa boses ng dalaga, narinig niya muli ang bulong. Kung naririnig mo to, sana balang araw hindi ka lang basta magising. Sana maramdaman mong may nagmahal sa'yo kahit hindi mo nakita. Sa gitna ng entablado ay isang lalaki, matikas, bihis at puno ng karisma ang nagsalita sa harap ng lahat. Maraming salamat po sa inyong dedikasyon, lalo na sa mga frontliners ng ospital na ito. Wika ni Leonardo sa mikropono. Minsan po hindi kailangan ng salitang bayani upang makita ang tunay na kabayanihan. Kailangan lang pong tumingin sa paligid at makinig. Mabilis ang bulungan ng mga tao. Ilang nurse ang nagtanong, siya ba yung pasyente sa room 302 dati? May ilan namang kinikilig na binubulong ang pangalan niya. Ngunit ang mata ni Leonardo ay iisa lamang ang hinahanap, si Daniela. Mula sa likurang bahagi ng bulwagan, nakatayo si Daniela, nakauniporme pa rin, ngunit hindi lumapit. Hindi siya makagalaw, hindi pa rin niya matanggap ang biglaang pagbabago. Hindi dahil hindi niya na-appreciate ang ginawa ni Leonardo, kundi dahil hindi niya kayang sukatin kung alin sa mananangyari ang totoo at alin ang bahagi na isang plano. Pagkatapos ng programa, tumakbo si Leonardo papunta kay Daniela. Huminto siya sa harap ng dalaga, sabik, ngunit may takot sa mata. Daniela, bungad niya, gusto kitang makausap. Napayuko ang babae. Hindi ko alam kung ano pa ang dapat nating pag-usapan. Alam kong mahirap paniwalaan. Pero lahat ng narinig mong sinabi mo sa akin, lahat yun, totoo ang naging dating sa akin. Tinamaan ako, nabago ako. Napailing si Daniela, halatang pinipigil ang damdamin. Binuksan ko sa iyo ang sarili ko. Akala ko wala kang alam, kaya ako naging totoo. Pero nalaman kong narinig mo pala ang lahat, habang ikaw nagtatago. Ganoon ba talaga yon, Leonardo? Para saan? Para mapatunayan mong may tiwala pa rin sa mundo? Hindi, Daniela, sagot ni Leonardo. Para mapatunayan ko sa sarili ko kung sino ang totoo. Hindi kita niloko para saktan. Ginawa ko yun dahil wala na akong ibang alam na paraan para hanapin kung sino pa ang karapat-dapat pagkatiwalaan. At ikaw yon. Pero hindi mo ako pinili bilang Daniela na may dignidad at galit. Pinili mo akong Daniela na walang laban, walang boses. Kasi akala mong hindi ako makakaapekto sa'yo. Hindi totoo yon. Halos pabulong ang sagot niya. Ikaw lang ang nakaapekto sa akin ng ganun kalalim. Ikaw lang ang naging boses sa lahat ng katahimikan ko. Bakit ngayon mo lang sinasabi? Tanong niya, puno ng pait. Bakit kailangan mo pang maging misteryoso? Drama king? Lahat na lang may plano? Hindi ba pwedeng maging totoo ka lang wala sa sinila? Tahimik si Leonardo. Alam niyang tama si Daniela. Walang paliwanag ang makakabura sa sakit ng isang taong inilapit ang puso sa taong akala'y walang kakayahang makasakit. Makalipas ang ilang segundo ng pananahimik, nagsalita si Daniela muli. Hindi ko alam kung kailan ko kayang magpatawad. Pero hindi ko rin alam kung kailan mawawala tong sakit. Hindi siya lumingon nang maglakad palayo. Naiwan si Leonardo sa gitna ng bulwagan, tila nilamon ng sarili niyang mga desisyon. Sa mga sumunod na araw, wala si Daniela sa ospital. Nag-leave siya ng ilang linggo. Hindi niya tinugon ang mga mensahe ni Leonardo. Sa kanyang tahanan, sinubukan niyang balikan ang mga sulat. Ang mga kwentong sinabi niya sa dating comatose na Leonardo. Lahat ng iyon
ay patunay na totoo ang damdamin niya. Ngunit kasabay rin nito ang pighati ng pagkatuklas ng kasinungalingan. Samantala, si Leonardo ay araw-araw na bumibisita sa Barangay Health Center kung saan minsang nag-volunteer si Daniela noong bago pa siya naging full-time nurse. Nagdadala siya ng pagkain, gamot, minsan ay mga aklat para sa mga bata. Hindi siya nagsasalita ng marami. Hindi siya nagpapakilala bilang milyonaryo. Isa lamang siyang ordinaryong lalaki na nagpupunyaging maitama ang pagkakamali. Isang araw, habang nag-aayos siya ng water dispenser sa maliit na waiting area ng Barangay Health Center, dumating si Daniela. Naka-sandals, naka-simple lang, may dalang folder at reseta. Napahinto siya sa pagbuhos ng tubig. Hindi siya agad nagsalita, ngunit si Daniela na ang unang lumapit. "Ginagawa mo pa rin pala to," mahina niyang sabi. "Gusto kong ipakita sa'yo kung sino talaga ako, Daniela. Hindi yung Leonardo sa headlines, kundi yung Leonardo na nakinig sa'yo bawat gabi. Yung taong hindi kailanmang natahimik sa damdaming naranasan niya habang nakahiga, habang nakikinig sa tinig mo." "Hindi madali to," sagot niya. "Alam ko, kaya hindi ako nagmamadali. Hindi ako aalis, maghihintay ako. Hanggang sa maramdaman mong handa ka na ulit magsalita. Sa taong handa ng makinig, ng totoo, ng buo." Tahimik silang nagkatitigan. At sa bawat araw na iyon, tila isang matigang panata ang isinabuhay ni Leonardo. Ang humingi ng tawad hindi sa pamamagitan ng magagarbong salita, kundi sa pamamagitan ng simpleng pagkilos. Tuwing umaga, matatagpuan siya sa harapan ng Barangay Health Center. Minsan ay nagwawalis, minsan ay nagtatanim ng halaman sa maliit na bakuran. Wala siyang tagasunod, wala siyang kameraman, wala siyang press release o post sa social media. Ang bawat araw ay tahimik niyang pagbabayad sa panahong siya'y nanahimik sa loob ng ospital. Habang si Daniela ay naglaladlad ng damdamin sa harap ng isang lalaking akala niyang walang malay. "Sir Leo, Leonardo, hindi mo kailangang gawin to. Alam mo yan, di ba?" At sa pagitan ng katahimikan at ingay ng paligid, sa pagitan ng sugat at pag-asa, may muling piraso ng pagtitiwala ang unti-unting nabubuo. Wala pang kapatawaran, wala pang yakap, ngunit may isang hakbang patungo sa paghilom. Isang hakbang na tinawid ni Leonardo, hindi gamit ang yaman niya, kundi ang paninindigang dapat bayaran ng isang lalaki ang halaga ng katotohanan kahit gaano ito kabigat. At sa paglubog ng araw, sa dulo ng kalye kung saan naroon ang health center, isang bagay ang naging malinaw: ang tunay na pagmamahal ay hindi lamang umiikot sa pagtatapat, kundi sa paninindigang handang tiisin ang bigat ng katotohanan, upang sa dulo, makapiling ang taong handang magmahal kahit masakit ang simula. 3 linggo na ang lumipas mula nang huling mag-usap sina Daniela at Leonardo. Tanong ng matandang barangay tanod na si Mang Rodel, habang sabay silang nag-aayos ng sirang gripo sa gilid ng center. Ngumiti lamang si Leonardo habang pinihit ang tangke ng tubig. "Alam ko, pero gusto kong ipakita sa kanya na hindi lang ako lalafi sa likod ng kama o sa likod ng milyon. Gusto kong makita niyang marunong din akong maging tao. Hindi lang CEO. Ewan ko sa'yo," sabay tawa ni Mang Rodel. "Pero kita ko, totoo ang ginagawa mo. Hindi mo binabrand ang pangalan mo. Tahimik ka lang. Iba ka sa ibang milyonaryong nakita ko sa TV. Hindi ko ginagawa to para sa imahe ko. Ginagawa ko to dahil sa isang babae. At kung kailangan ko itong gawin ng 1 taon o higit pa, gagawin ko." Samantala, si Daniela ay patuloy sa kanyang serbisyo bilang nurse sa barangay. Ngunit naging tahimik siya. Hindi siya nagsasalita tungkol kay Leonardo. Wala siyang binabanggit sa kahit sino tungkol sa nararamdaman niya. Ni hindi niya inaamin sa sarili kung siya ba ay nagpapatawad na o kung patuloy pa rin siyang nasasaktan. Isang umaga, habang nasa loob siya ng consultation room, kumatok si Leonardo sa pinto. Bitbit niya ang isang bagong cabinet na siya mismo ang nagtupi at nag-assemble. "Excuse me, pwede ko ba itong ilagay dito?" tanong ni Leonardo, bahagyang nakayuko. Napatingin si Daniela sa kanya na pabuntong hininga. "Pwede naman,
Pero sana hindi mo gawin to para lang mapansin ako. Tumango si Leonardo. Hindi ko ginagawa to para lang mapansin. Gusto ko lang makatulong. At kung ito ang paraan para makita mong totoo ang pagbabago ko, handa akong gawin pa ito araw-araw. Tahimik si Daniela. Hindi niya alam kung anong dapat sabihin. Pero sa loob niya, nararamdaman niyang hindi ito drama. Hindi ito palabas. Ito ay simpleng kilos ng isang lalaking nagsisisi at gustong itama ang pagkukulang. Ilang araw pa ang lumipas, muli silang nagkita sa feeding program para sa mga batang lansangan sa may covered court. Si Leonardo ay abala sa pamamahagi ng lugaw habang si Daniela ay nasa medical check-up station. Magkalayo sila, ngunit tuwing nagkakatagpo ang kanilang mga mata, tila ba may kakaibang katahimikan na nabubuo sa pagitan nila. Pagkatapos ng aktibidad, habang nililinis ni Daniela ang mga gamit, nilapitan siya ni Leonardo, dala ang isang maliit na kahon. Para sa'yo, sabi niya, sabay abot ng kahon. Ano to? Tanong ni Daniela, bahagyang nakakunot ang noo. Wala yan, hindi mamahalin. Isang kahon lang ng mga sulat na isinulat ko gabi-gabi nitong 3 linggo. Hindi ko alam kung mababasa mo, pero nandyan lahat ng hindi ko nasabi noong ako'y tahimik pa. Hinawakan ni Daniela ang kahon, pero hindi niya pa binuksan. Tinitigan lamang niya si Leonardo at nagsalita. Bakit to talaga ginagawa to? Dahil sa'yo, dahil mahal kita at gusto kong marinig mo yan mula sa akin habang malinaw pa ang boses ko. Hindi katulad doon na ikaw lang ang nagsasalita. Ngayon, ako naman ang magsasalita para sa sarili ko. Pero hindi para kumbinsihin ka, kundi para iparamdam sa'yo na sa bawal araw na lumipas, ikaw lang ang naging dahilan kung bakit gusto kong gumising. Natahimik si Daniela. Ang mga mata niya ay puno ng emosyon, hindi sigaw ng galit, kundi panimulang lambing ng pagkakaunawa. Mahirap ang magtiwala, sagot niya, lalo na sa isang taong ang unang ginawa ay magsinungaling. Alam ko, at hindi ko inaasahang mapatawad mo ako agad. Pero kahit hindi mo ko patawarin, pipiliin kong manatili rito. Hindi dahil gusto kong may mangyari sa atin, kundi dahil gusto kong patunayan na may tao pang marunong maghintay, magpakumbaba at magmahal ng totoo. Nang gabing iyon, si Daniela ay naupo sa gilid ng kanyang kama. Binuksan niya ang kahon ng mga sulat ni Leonardo. Isa-isa niya itong binasa. May mga pahina na puno ng pagsisisi. May ilang tula, may mga kwento ng kanyang mga obserbasyon habang siya'y nagpapanggap na comatose. Ngunit ang huli sa lahat ay isang liham na walang petsa. Sa simpleng sulat kamay ay ganito ang laman. Kung sakaling hindi mo ako mapatawad, tatanggapin ko. Pero kung darating ang araw na mararamdaman mong pwedeng subukan ulit, kahit mula sa simula, tatawid ako ng kahit anong layo. Basta't ang dulo ng daan ay ikaw. Kinabukasan, habang inaayos niya ang mga medical kit sa barangay center, naroon si Leonardo, tahimik lang sa gilid, abala sa pagbabakbak ng lumang pintura sa dingding. Nilapitan siya ni Daniela, saglit na nagkapitigan. Tanong, anya, gagawin mo ba talaga to araw-araw? Mumiti si Leonardo, hanggang sa mapagod ka sa kakapanood sa akin. Sa bawat araw, may halong kaba at pag-aalinlangan, ngunit may kasamang pag-unawa at paghihilom. Sa panlabas, parang bumalik na sa normal si Daniela. Tumutulong pa rin sa mga community health programs, nagbabantay sa mga buntis sa barangay, at nagbibigay ng libreng check-up sa mga bata. Ngunit sa loob niya, may tahimik na digmaan. Gusto niyang magtiwala, ngunit ayaw na niyang masaktan. Nais niyang sumandal, ngunit natatakot pa rin siya sa aninong iniwan ng panlilinlang. Si Leonardo, sa kabilang banda, ay hindi na bumalik sa kanyang opisina. Sa halip, pinili niyang manatili sa komunidad na minsang naging tulay ng kanyang pagbabagong loob. Tumango si Daniela, saka muling nagsalita. Siguro pwede nating subukan, hindi bilang nurse at pasyente, hindi bilang CEO at volunteer, kundi bilang dalawang taong nagsimula sa katahimikan. Pero ngayon, handang magsalita at makinig sa isa't isa. At sa liwanag ng araw na sumisika sa mga bagong pintura ng Barangay Health Center, sa harap ng mga batang naglalaro
at sa katahimikang punong-puno ng pag-asa. Nagsimula ang unang hakbang ng dalawang pusong lumaban, hindi para sa pagmamahal lang, kundi para sa katotohanan, paghilom at panibagong pagkakataon. Isang buwan matapos ang kanilang tahimik na pag-uusap sa Barangay Health Center, unti-unting bumabalik sa dati, ngunit mas malalim at mas totoo, ang samahan ni Daniela at Leonardo. Hindi ito isang madali o mabilis na pagyalakbay. Dito siya natutong kumain ng kape sa harap ng sari-sari store, makipaglaro ng chess sa mga matanda at matutong makinig sa mga hinaing ng mga ordinaryong mamamayan. Para sa isang lalaking sanay sa skyscraper at mahahabang board meetings, ang simpleng mundong ito ang naging refleksyon ng kanyang tunay na sarili. Leonardo, hindi ka ba babalik sa Maynila? Tanong ni Clara, ang nakababatang kapatid ni Daniela, habang sila'y nagkakape sa harap ng bahay. Babalik din ako, pero hindi pa ngayon, sagot ni Leonardo, nakatingin sa malayo. Marami pa akong gustong ayusin rito, at marami pa akong kailangang patunayan, hindi sa mundo, kundi sa ate mo. Napangiti si Clara. Alam mo, ang tagal kong galit sa mga lalaking nanakit sa ate ko. Pero ngayon, ikaw lang ang nakitang kong nanatili kahit pinapaalis ka na. Siguro hindi ka na talaga tulad ng dati. Lumipas pa ang ilang linggo sa isang community gathering habang abala si Daniela sa pagtulong sa medical booth, lumapit si Leonardo na may dalang kahon. Para sa'yo, sabi niya, sabay abot ng kahon. Bakit mo kahon na naman? Tanong ni Daniela, bahagyang natatawa. Wala yan, hindi regalo, mga dokumento lang. Binuksan ito ni Daniela. Sa loob ay may mga legal papers ng isang bagong itinayong scholarship program para sa mga batang nais mag-nursing. Ang pangalan ng programa, Programa Melinda, bilang parangal sa ina ni Daniela. Lahat ng gastusin, ako ang sasalo. Hindi ko na inilagay ang pangalan ko, pero gusto kong ikaw ang mag-lead ng programang ito. Ikaw ang inspirasyon nito. Napatitig si Daniela sa mga dokumento. Hindi niya alam kung anong sasabihin, ngunit ramdam niyang hindi ito palabas. Ramdam niyang ito'y bunga ng pagmamahal, hindi ng kayabangan. Mahalaga ka sa akin, Dani, seryoso niyang wika. Hindi dahil sa ginawa mo para sa akin habang ako'y nagpapanggap, kundi dahil sa kung sino ka kapag wala ng kahit anong inaasahan. Tahimik si Daniela. Tiningnan niya si Leonardo sa mata. Sa wakas, wala nang bigat, wala na ang galit. Natira na lamang ang malalim na pag-unawa at siguro isang malinis na pagsisimula. Pumunta ka sa bahay mamaya, sabi ni Daniela. May gustong makausap sa iyo. Sa gabi ring iyon, habang nakaupo si Leonardo sa maliit na sala ng bahay ni Daniela, lumabas si Aling Melinda, ang ina ni Daniela, sa kanyang wheelchair. Bagamat mahina na ang katawan, malakas pa rin ang boses nito kapag kailangan. Leonardo, panimula ng matanda. Alam mo bang halos ipagdasal ko araw-araw na sana ay umalis ka na sa buhay ng anak ko? Napayuko si Leonardo. Hindi niya alam kung paano tutugon. Pero sa mga araw na nakita kong hindi mo siya iniwan, kahit binabaliwala ka na niya, naisip ko, siguro, ikaw nga ang sagot sa dasal kong sana'y may magmamahal sa anak kong higit pa sa sarili niya. Napatingin si Leonardo, baka sa mukha ang gulat. Hindi kita tatanggapin bilang perpektong lalaki, pero tinatanggap kita bilang taong nagkamali, nagsikap bumawi, at hindi tumigil magmahal kahit mahirap. Tumulo ang luha ni Daniela habang nakaupo sa tabi ng kanyang ina. Napahawak siya sa kamay ni Leonardo. Bumangon ka, Leonardo, hindi lang para ipagtanggol ang negosyo mo, kundi para sa sarili mo, para sa akin, at para sa panibagong mundong handa ka ng harapin. Nilingon ni Leonardo si Daniela. Pwede bang simulan ulit, Dani? Hindi bilang kwento ng dating CEO at nurse, kundi bilang kwento natin. Tayong dalawa, numiti si Daniela. Hindi madali ang maghilom, pero sa bawat araw na lumilipas, nararamdaman kong hindi ko na kailangang mag-isa. Siguro ito na ang panahong handa na tayong bumuo ng panibagong kwento. Walang kasinungalingan, walang pagtatago, puro totoo, puro tayo. Sa gabing iyon, walang engrandeng palabas, walang fireworks, walang papuri, ngunit sa pagitan ng kanilang mga palad, sa titig na puno ng katahimikan, at sa mga damdaming hindi kailangang isigaw, may matatag na simula, isang relasyong dumanas ng sakit,
ngunit pinanday ng katotohanan at ngayon ay naglalakad na patungo sa kinabukasang puno ng pag-asa. At sa dilim ng gabi, habang tumatahimik ang mundo, naroon silang dalawa sa maliit na balkonahe ng bahay. Nakaupo sa tabi ng isa't isa. Tahimik lang, walang usapan. Ngunit alam nila, sa puso nila, hindi man madali ang paghihilom. Pero sa wakas, nagsimula na ito. 1 taon ang mabilis na lumipas. Sa mga mata ng marami, tila isang ordinaryong panahon lamang ito ng pagbabago. Ngunit para na Leonardo at Daniela, ang 12 buwan na iyon ay naging panahon ng muling pagtuklas. Hindi lamang sa isa't isa, kundi sa sarili nilang mga puso. Mula sa pagiging barangay volunteer, si Leonardo ay unti-unting gumalik sa corporate world, ngunit sa ibang paraan. Hindi na siya ang CEO na palaging nasa boardroom at abala sa mga acquisition. Sa halip, inili niyan ituon ang kanyang oras sa pagtatag ng isang pundasyong tutulong sa mga komunidad na matagal nang hindi nabibigyan ng pansin. At sa puso ng proyektong ito, iisa ang sentro, ang ospital para sa mga maralita. Handa na po ang plano, sir, ani ni Gil Morales, ang kanyang tapat na abogado at ngayon ay tagapangasiwa ng foundation. At kung hindi mo ako pinakilala sa mga sakritisyo at pagmamahal na natutunan mo mula sa kanya, hindi ko rin malalaman kung paano magmahal ng totoo. Napayuko si Daniela, tinakpan ang bibig at pinigil ang luhang gustong tumulo. Ilang taon na ang lumipas mula nang mawala si Aling Melinda, ngunit ngayon lang niya naramdaman na tunay na nabigyang parangal ang kanyang ina. Hindi sa dami ng salapi, kundi sa diwa ng malasakit na handang magsilbi kahit walang kapalit. Makalipas ang 6 na buwan ng konstruksyon, opisyal na binuksan ang ospital. Hindi ito engrandeng seremonya, walang mga politiko, walang media frenzy, walang mga VIP. Wag mo na akong tawaging Sir, Gil, sabay tawa ni Leonardo habang tinitingnan ang blueprint ng ospital. Mula ngayon, partner tayo rito at hindi tayo magtatayo ng kahit anong gusali na hindi sumasalamin sa dahilan kung bakit natin ito sinimulan. Ang ospital ay itinayo sa isang maliit na lupa sa labas ng syudad, malapit sa hangganan ng 3 barangay. Dito ipinatayo ang kauna-unahang Melinda Ramos Memorial Community Hospital. Isang pasilidad na dedikado para sa mga pasyente na walang kakayahang magbayad, ngunit may karapatang mabuhay. Bakit pangalan ng nanay ko ang ginamit mo? Tanong ni Daniela nang ipinakita ni Leonardo ang planong ito sa kanya sa unang pagkakataon. Dahil siya ang dahilan kung bakit ka naging ikaw, sagot niya. Ngunit sa bawat sulok ng bagong tayong gusali ay may kwento. Mula sa mga lumang kahoy na ginawang waiting benches hanggang sa mga larawan ng mga simpleng pamilya na nakatanggap ng libreng serbisyo medikal mula sa pilot program nito. Sa araw ng pagbubukas, si Daniela ay nakasuot ng puting bestida, hindi bilang nurse, kundi bilang direktor ng nursing program ng ospital. Siya ang piniling mamuno ng pamunuan. Hindi dahil siya ang inspirasyon, kundi dahil siyang may tunay na kakayahan. Excuse me ma'am, sabay lapit ng batang lalaking intern. Kami po pala ang mga first batch ng scholars mula sa programa Melinda. Gusto lang po naming magpasalamat. Kung wala po kayo, hindi po kami makakapasok sa kursong ito. Napangiti si Daniela. Hindi ako lang ang dahilan, lahat tayo ay may bahagi. At ngayon, nasa kamay nyo na kung paano nyo ipagpapatuloy ang pinasimulan natin. Habang sinasabi niya ito, nakatingin mula sa malayo si Leonardo. Suot ang simpleng long sleeves at maong pants. Nakahilig siya sa poste, pinagmamasdan si Daniela sa likod ng salamin ng main entrance. Sa mata niya, hindi lamang ipo babae ng kanyang puso. Ito ang babaeng nagpamulat sa kanya na may halaga ang katahimikan, na may aral sa pagdurusa at may saysay ang bawat araw na pinili mong maging totoo. Lumapit si Leonardo sa kanya matapos ang programa. Wala na ang kaba, wala na rin ang dating distansyang punong-puno ng alinlangan. Pwede ba kitang isayaw? Tanong niya
habang marahang inaabot ang kanyang kamay. Dito sa gitna ng lobby, natatawang sagot ni Daniela. Medyo nagulat ngunit hindi na tumatanggi. Wala namang batas na bawal sumayaw sa ospital na sarili mong pinaghirapan, di ba? Nagkatawanan ng ilan sa mga staff habang pinapanood ang simpleng sayaw ng dalawang taong minsang pinaglayo ng sakit. Ngunit ngayoy pinagbuklod ng tunay na pag-unawa. Sa gitna ng indak at halakhak, bulong ni Daniela sa tenga ni Leonardo. Alam mo, dati iniisip ko. Yung mga taong nasa koma, bumabangon lang kapag may mahal na bumubulong. Siguro totoo nga. Sana nga, sagot ni Leonardo, dahil ang boses mo ang bumuhay sa akin. Hindi ito kwento ng perpektong pag-ibig. Maraming lamat, maraming tanong, maraming pangin na kailangang lampasan. Ngunit sa dulo, ang pagmamahal ay hindi tungkol sa kasiguraduhan, kundi sa paniniwalang kahit ilang ulit kang madapa, may taong handang umalalay, maghintay, at muling magsimula. Makalipas ang ilang buwan, naging balita ang ospital sa mga alternatibong pahayagan. Ang ospital na ipinayo mula sa katahimikan, ang pamagat ng isang artikulo. Ngunit para kay Leonardo at Daniela, wala nang kailangang headline. Dahil sa mata ng mga bata na muling nabigyan ng pag-asa. Sa mga matatandang hindi na kailangang pumila ng 5 oras para sa libreng gamutan. At sa mga bagong nurse na ngayon ay may inspirasyon sa kanilang landas. Nagsalita na ang katahimikan. At sa wakas, narinig ito sa dulo ng lahat habang sila'y nakaupo sa isang bench sa harap ng ospital. Pinagmamasdan ng mga bata sa pasilyo. Bulong ni Daniela sa asawa niyang si Leonardo. Salamat sa pakikinig kahit noong hindi mo pa ako kayang sagutin. At tugon ng lalaki habang hinahawakan ng kanyang